Ating matutunghayan na sa pagdahandahang pagtakas ng gas ni Ryo ay sumasabay din sa pagtakas ng kanyang lakas dahilan upang unti-unti itong bumabagsak. Habang si Ijin ay patuloy lang sa pagdiin ng kanyang punyal upang huwag na para makarecover pa ang kalaban. Sa tindi ng sakit na puno ng hinanakit, nais mamilipit sa tadyang napipit itong si Ryo, subalit bago pa bumigay ng tuluyan ay nanaig ang pagiging isang igakay at nagawa pa nitong makapagwasiwas ng kanyang katana sa tamang angulo. Dahilan upang makawala ito bahagya sa pressure ni Ijin. Subalit dahil 001 activated na itong si Ijin, madali niyang nasasalag maigi ang bawat hampas ng kalaban at sa kasalukuyang yugtong ito ng panahon, ay kabisado na nito ang galawan at pagkakasunod-sunod ng atake ni Ryo. Dahilan upang hindi na nito magawa pa ang mapanatiling magkaroon ng saktong distansya mula kay Ijin hanggang sa ang binata na ang siyang lumalapit dito, umaatake. Sa ganitong ganap ay samot-saring kaisipan na ang gumugulo dito kay Ryo Nakesho kung saan ba daw galing itong halimaw na ito at hindi na niya kaya pang sabayan ang dalawang ipinamalas ng bata dahil daw sa kanyang injuries. Dahil sa distracted na masyado itong si Ryo ay naging madali bigla para sa ating bida na magpamalas din ng kanyang bersyon ng combo attack na siyang nagpagulantang sa assassin. Wala itong magawa kundi ang sumalag sa kayang salagin at napapaatras ito hanggang sa nangyari. Ang ginawa niya kanina kay Ijin na outbalanced ito at malakas na pasandal sa sasakyan. Nakakagulat at biglang lawit dila itong si Ryo na sa pagkakataong ito ay hindi na nakatakas at agad itong binigyan ng isa pa. Sa dating tagpuan ulit ng kamao at tadyang na siya ngayon nagninit-nitan. Muling nagsisipag-unahan na naman ang gas palabas ng walang basbas sa payasong mananabas, ng kanyang napagtantong same spot jackpot ang hit ni Ijin. Datapwat subalit ganun ang kinalalagyan. Hindi pa rin ito nawawala ng lakas ng loob lumaban, kaya't daglian nitong pinukaw at tinipon ang natitira pang lakas upang bigyan ng isang left hook ang binata. Ngunit bago pa man ito lumapag ay nabigyan ito una ni Ijin ng isang masigabong pagpadyak sa kanang paa. Dahilan upang maginig ito bahagya at tuluyang tumakas ang hinugot na lakas nang sa pangatlong pagtatagpo ng kamao at tadyang. Ang nooy nagginit-nitan ngayon naghihiwalayan, hindi lang isa at apat dapat. Sa tindi ng bitaw, tuluyang napahalik ng may bugso sa lupa ang tuhod ni Ryo at lupaypay sa aray, nakayukong nanlulumo sa payugtong-yugto. Hindi naman ito bilang sa isang 001 kung kaya't binigyan pa niya ito ng isang masigabong na tuhod sa ulo na parang uppercut ang datingan at nagsipag-unahan ng kanya-kanyang takas ang dugo at ulirat nitong si Ryo. Ngunit bago pa man tuluyang mawala ng ulirat ay muli nitong tinawag ang natitira pang lakas sabay bulong sa sariling hindi daw siya maaaring matalo ng ganito lamang. At hinawakan ng buong tikas ang kanyang katana para sa nag-iisang pagkakataong makatama mula sa isang piercing strike. Sumagi naman ito bahagya sa katawan ni Ijin subalit katumbas nun ay isang mabilisang counter combo attack ang iginawad ni Ijin dito na sa bawat wasiwas ay nakasunod ang talsikan ng pulang dagta patungo sa kung saan hanggang sa nag-final destination. Na at naglanding ang punyal ng binata sa dibdib nitong assassin sabay tulak at leg blocking upang matumbanan ng tuluyan si Ryo. Isang mabilisang pagmaniobra naman agad ang iginawad ni Ijin upang huwag na baka ma-counter pa. At naichoke niya kaagad itong isa na sa kasalukuyan ay ginugulo ng maraming kaisipang bumabagabag at masyado na daw malalim ang kanyang naging puhunan. Para lamang may secure ang posisyon sa organisasyon, tapos ito lang mamamatay lang ng ganun-ganun na lubhang napaka-imposible daw para matalo siya ng isang hindi kilala. Bigla itong natauhan nung nakarinig ng boses ni Ijin nung tinanong ito ng binata, kung kaya pa ba daw niya at kung itutuloy pa. Naguluhan naman si Ryo sa tanong ng binata kung kaya't napawat na rin ito na tila ba ipinahihiwatig nito na magsalita si Ijin sa binabalak. Muli itong tinanong ng mariin ni Ijin kung magpapatuloy pa ba itong si Ryo na sa kasalukuyan ay nahihirapan sa pagtsutsok na ginagawa sa kanya nito. Sa hirap ng kanyang kalagayan ay lalo pang nahihilo ito sa mga sinasabi sa kanya ng binata at hindi mawari ang ipinapahiwatig nito kung kaya't. Diretsahan niya itong tinanong kung ano ang gustong mangyari nito na tila babatid niyang papakawalan siya nito. Marahan naman itong sinagot agad ng binata na kung gusto na daw niyang tapusin ito dito, meron ito isang kondisyon. Sa sinambit na yon ng binata ay nagkaroon na ng ideya si Ryo kung kaya't tahasan na niya itong kinumpirma mula sa binata kung sadya nga ba raw pakakawalan siya nito sakali man. Hindi naman ito binigyang pansin ni Pogi ang tanong nito at nagpatuloy lang sa kanyang plataporma. Kanyang ipinaintindi dito na kung gusto na niyang tapusin ito ngayon ay dapat sumunod siya sa kondisyon nito sabay pihit pa diin na nagpatindi palalo sa pagtsutsok kay Ryo na napilitang magtanong ng kung anong kondisyon iyon. Mahigpit itong binalaanan ni Ijin na layuan at huwag galawin si Chief Chadusik, siya 10 ng kanyang kasamahan sa Igakay. Pagkarinig nito sa kondisyon ni Ijin ay parang naasar pa ito na akala nito ay nagbibiro ang binata sa kanya kung kaya't sinabihan niya itong kagaguhan. Ang kondisyon nito at pakakawalan siya ng ganun-ganun lang.
Sa dahilang mukhang hindi kumbinsido itong si Ryo sa kanyang kondisyon, ay napilitan si Pogi na ibunyag ang kanyang nalalaman patungkol sa assassin at ang kinabibilangan nitong organisasyon. Mariin at may lakas nitong binigkas ang Igakai, na nagpagulat naman kay Ryo at saka lamang niya napagtanto na alam ng binata kung sino sila. Dahil sa nasaksihang reaksyon ni Ryo, ay minabuti ni Pogi na i-push ang plano. At sinabihan nito ang isa na alam daw niyang may marahas na batas ang Igakai pagdating sa mga failed missions, at base daw sa skills ni Ryo, ay sigurado daw si Pogi na isa itong kilala at may posisyon sa organisasyon. At ngayong nakalatag na ang mga sahog, tahasan na nitong ipinamukha kay Ryo na bilang isang kilalang assassin ng Igakai, ay ayaw nitong malaman ng buong organisasyon na ito ay natalo. Lalo naman napakunot noo si Ryo sa sinambit ni Ijin, subalit wala itong magagawa. Sa kasalukuyang kalagayan kung kaya't mabait nitong tinanong si Ijin kung ano ang mapapala nito sa ganoong resolusyon. Agad naman ipinaliwanag ni Ijin ang saloobin at alam daw niyang kahit puksain niya ngayon mismo itong si Ryo, ay magpapadala lang din ng ibang assassin ang Igakai, at para hindi na madawit pa si Chief ay ito ang kanyang iminumungkahi kay Ryo. Hindi makapaniwala si Ryo sa lalim ng kaisipan ng binata na kahit ang mga namuong butil ng pawis ay tumango sa talas ng binata mag-isip. Nang walang ano-ano ay bigla tayong dinala ni cameraman sa kamay ng isang dilag na hipo-hipo ang kutsilyong karambit. At yon pala naman ay sa kwarto ni Kuroha na walang bihis at hindi amoy pawis. Maganda man ay baka sa dalaga ang pagkabalisa at hindi ito mapakali sa kaisipang pag-atake ni Ryo kay Chief Chadusik na siyang dahilan upang mabigo sa kanyang misyong mabawi si Kalbo. Nang biglang nagring ang kanyang telepono at daglian nitong hinugot mula sa kung saan. Agad naman nitong nakilala ang boses sa kabilang linya at yon ay si Ryo na ngayon ay naghahangad ng kasunduan sa dalaga. Ipinagtaka naman ito agad ng dalaga at para ba daw ang bait nito bigla makitungo, samantalang nung last meeting nila ay binugbog pa nito ang mga tauhan niya, kung kaya't napatanong ito at hindi kumbinsido sa kausap. Hindi naman ito lingid sa kaalaman ni Ryo kung kaya't ito na ang nagbukas ng usapan upang makumbinse ng maayos ang dalaga at umayon sa kagustuhan nito. Nabanggit ni Ryo na hindi daw niya sasabihin na nabigo ang dalaga sa kanyang misyon dahil sa pangingialam ni Chief Chadusik at pareho daw nilang i-report na nadampot ng pulisya si Kalbo bago pa sila dumating. Hindi naman kaagad sumang-ayon dito ang dalaga at kinailangan niya ng matibay na rason upang malaman at maintindihan ang tunay na hangarin ni Ryo kung kaya't taimtim niya itong tinanong kung bakit bigla na lamang nagkakaganito si Ryo. Nakahanda at nakalatag na ang mga sasabihin ni Ryo sa babae upang tuluyang madala ito sa agos. Kung kaya't sinabi nito na kailangan niya ang panig ni Kuroha pagdating sa organisasyon, sapagkat alam nito na walang balak magpapromote itong si girl. Kung kaya't kakailanganin niya ito para sa kanyang sariling promosyon, at para daw mangyari iyon, ay mas nanaisin nitong maging kakampi ang dalaga lalong-lalo na daw kung gusto niyang lagpasan ang hindi pa ipinapakilalang lalaki mula sa Igakai. Dahil sa mahusay na paliwanag ni Ryo ay matagumpay niya itong nadala ang dalaga, na sa tingin ni Ganda ay win-win solution din ito, upang matantanan na rin ni Ryo si Chief. Parang nabunutan naman ng tinik kaagad itong isa at alam niyang nasa panig na niya si Kuroha, kahit pa malaman nito ang katotohanang nabugbog ito ni Ijin na nasa panig ni Chief. Biglang bumalik naman kaagad ang alaala ng mapait na sinapit nito sa binata, na hanggang ngayon ay nagtatanong pa rin sa pagkakakilanlan nito. At sa bugso ng galit ay bigla nitong nadampot ang bote ng alak sabay na pamurang hinagis ito sa dingding na parabang ang binabato ay si Ijin. Subalit wala pang isang segundo ay muli itong pinaalala ng mga sugat niyang natamo mula sa binata kung kaya't pilit nitong pinapahinahon ang sarili. At likas na intrejero din itong kameraman at bigla na naman tayong dinala, sa nooy natutulala at nakakulong sa kaisipang bumabagabag. Mula nang balaan ito ni Kuroha patungkol sa paghunting sa kanya ng isang assassin na si Ryo. Napangiti na lamang si Tanda at hindi niya akalain na naapektuhan pa siya ng gantong mga issue sa buhay. Nabigla at nawala ang ngiti sa labi mula nang marinig ang dingdong, pahiwatig na may taong dumating. Bilang si Chief, sa panahong ito na mag-isa, ay walang takot na agad ito tumayo upang tignan ang nasa pintuan. Nung kanyang masilayan ang nasa pintuan ay nagulat ito sa hindi inaasahang pagbisita. Sa kanya ni Ijin, bitbit ang mga paborito nitong nilalamon sa isang convenience store. Lumabas ito bahagya upang pagsabihan si Ijin na hindi siya welcome sa mga panahong ito at tahasang tinatanong ang binata kung bakit ngayon pa ito bumisita. Walang kimi naman itong sinagot ng binata na hindi ba't sinabi mo na ayaw mo pumunta ng convenience store ngayon. Kaya ako na ang pumunta bitbit ang mga madalas nating binibili. Natamim naman itong si Tanda sa tahasang sagot ng binata sa kanya. Sabay hakbang papasok patungong kusina sabay lapag ng pinamili. Naguguluhan sa biglang kaganapan at hindi nito alam kung papanong pakikitungo ang dapat niyang gawin upang mapalayas itong si Ijin na sa kasalukuyang inihahanda ang mga kakainin.
Subalit kahit sa papaanong paraan ay alam niyang kailangang mawarningan niya itong si Ijin, kung kaya't nagpakawala na ito ng marahas na aura, upang ipabatid na seryoso ito sabay sabi na mula sa mga oras na ito ay huwag na daw ito hanapin pa ni Ijin. Dahil mukhang wa-epek yun sa binata ay sinundan pa niya ito na kung naalala pa daw nito ang babaeng dumating nung isang araw na tinulungan daw ito ni Ijin laban kay Kalbo, galing daw yun sa isang nakakatakot na organisasyon sa Japan. At siya daw ang rason kung bakit nabigo daw ito sa misyon, kung kaya't ang organisasyon na kinabibilangan ng babae ay nagpapadala ng mga tao upang hantingin ito. Rason na dapat lamang daw ay iwasan ito pansamantala ng binata upang huwag na para madamay pa. Subalit tila napikon pa ito sa reaksyon ng binata na para bang walang pakialam ito sa mga sinasabi ng matanda kung kaya't pagalit na itong tinanong si Ijin kung nakikinig ba raw ito na siya naman sinagot ng isa na nakikinig daw siya. Hindi naman kumbinsido dito si Chief kung kaya't kanyang ipinahiwatig sa binata na seryosong usapin daw ito. At ang organisasyon na iyon ay kinabibilangan ng mga bibigating individual nang biglang naputol ang mga sasabihin pa sana ni Tanda nung sumingit itong si Ijin na pakukuluan daw niya ang ramen.